Hmm. Ama, si Eden nga po pala. Girlfriend ko. Ano po? Saan mo naman nakilala yan? Ma, siya yung kinukwento ko sa'yo. 2 years na po kami. Sinundo ko po siya galing airport kasi dito na po siya titira sa bahay. Magsasama na po kami. Renz, para namang sobrang biglaan yung desisyon mo. Hindi mo na sa akin pinarating. Ma, sinabi ko sa'yo na nakaraan pero di mo naman ako pinapakinggan. Akalain ko bang tututuhanin mo? Sabi ko sa'yo, hindi pa oras para mag-asawa ka, anak. Nag-iisa kitang anak. Tita, huwag po kayo mag-alala. Marunong naman po ako sa mga gawaing bahay. Mas mapapadali po yung trabaho niyo kapag nandito po ako. Oh, marunong naman pala siya, May. Tsaka, hindi lang yun. Magtatrabaho din po siya. Maghanap din po siya ng trabaho dito sa Maynila. Ewan ko sa'yo, Renz. Dapat yan ipinaalam mo muna sa akin eh. Hindi ka nagdesisyon agad ng ganyan eh. Hindi pa handa para mag-asawa ka, Renz. Lalo pa yan, hindi ko nga kilala kung saan lupalop galing yan. Anong pinagmula ng babaeng yan? Ma, tanda ka naman magsalita. Lagi ko naman kinukwento sa'yo si Eden, di ba? At saka hindi pa ako mag-aasawa. Dito ko lang siya papatirahin kasi tutulungan ko siya maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Alam mo, sa prangkahan lang na salita, hindi kayo bagay. Tignan mo nga itsura. Friends, baka maghanap na lang ako ng ibang matutuluyan. Hindi naman siguro ako tanggap ng mama mo talaga. Mabuti pa nga, Iha. Maganda yung naisip mo. Ma, nag-usap na tayo tungkol dito. Hindi, Eden. Hindi ka maghahanap ng ibang titirahan. Dito ka titira sa bahay. Alam mo ba yung dinesisyon mo, Renz? Napakabata mo pa para humandil ng isang pamilya. Sarili mo nga hindi mo pa kaya eh. Anong pumasok sa tuktok mo? Alam mo yung pag-aasawa, iniisip yan hindi lang 10 beses. Ma, ilang beses ko ba ipapaintindi na hindi pa nga ako mag-aasawa? Dito ko lang papatirahin si Eden kasi nga gusto ko siyang tulungan maghanap ng trabaho. Oh, kung gusto mong tulungan siya, ha? Bayaran mo yung boarding house niya. Hindi dito yan titira. Sasabihin mo na hindi kayo mag-aasawa tapos magkatabi kayo. Ano pag nabuntis yan, ano? Wala nang atrasan, ganon? Ma, kinausap na kita tungkol dito. Pumayag ka. Renz, hindi ko alam na ngayon na. Marami pa akong pangarap sa'yo, anak. Hindi ngayon. Ang lakas ng ulan sa labas. Hayaan mo pa bang lumabas si Eden gabing-gabi na rin? Tsaka, kahit 1 buwan lang. Pumayag ka na. Ay, naku, Renz. Sa susunod, huwag mong gagawin to, ha? Yung nagdidesisyon ka nang hindi ko alam, ha? 1 buwan lang, ha? O ikaw, babae, 1 buwan lang, ha? At gaya ng sinabi mo, marunong ka ng trabahong bahay, di ba? Opo. Hindi ka bisita rito, ha? Hindi ka bisita rito. Maigi na yung nagkakaliwanagan tayo. Naintindihan mo? Tutulong ka sa gawaing bahay dito, ha? Naintindihan mo? Opo, tita. Huwag mo akong tinatawag na tita, ha? Hindi kita kaano-ano. Di nga kita kilala. Ma, salita mo naman kay Eden. Sige na. Umalis na muna kayo sa harapan ko. Sira ang araw ko sa inyo. Sensya ka na ha. Ihatid na kita dun sa kwarto mo. O siya, paano? Papasok na muna ako sa opisina, ma. Kayo na muna ni Eden dito sa bahay, ha? Sige. Mahal, ikaw naman na bahala kay mama. Kapal talaga ng mukha mo. Pabeso-beso ka pa. May pabeso-beso ka pang nalalaman. Isa akin yan, hindi na nakapagmano. Pasensya na po. Ganun po kasi yung nakasanayan namin. Hindi ko naman po inaagawan ng atensyon yung anak niyo. Ano bang pinakain mo sa anak ko? Parang namalik mata sa'yo. Sige na po. Maglilinis na po ako. Maglinis ka, pagkatapos magluto ka. Ha? Para may silbi ka naman dito. Magluto ka ng tanghalian. Sige po.
Pasensya na po kayo. Medyo matigas po kasi yung karne. Anong matigas yung karne? Kasi nga, ang tanga mo dapat pressure cooker mo muna. Hindi ka marunong gumamit ng pressure cooker. Wala sa inyo sa bundok noon. Ha? Pina-pressure cooker muna bago ginigisa. Pasensya na po. Ay! Anak ng pating! Ano yung lasang dagat? Ang alat! Pwede naman po dagdagan ng tubig. Akala ko ba marunong kang magluto? Pasensya na po kayo ha. Ang tanga mo pala! Ang tanga mo! Ang tanga mo pala! Ang tanga mo! Ako na nga magluluto! Napakatanga mo? Sorry kaya yung pagmukha mo. Nakakainis! Yung pinag-ahasan mo doon, ang dami pa. Kalat pa yung kwarto nyo. Alam mo, hindi ko sinilip. Ha? Ayusin mo! Ayusin mo, Day! Opo. Talagang babae to. Ano yung gagawin ko dito sa matigas na karning to? Oh, ayan pa ibang tiklupin doon. Iniwanan mo pa. Ano naman dinadrama-drama mo dyan? Mutera ka? Kala mo lagi ka nasa harap ng camera? Ano dinadrama mo dyan? May paiyak-iyak ka pang nalalaman. Ano, pag dumating yung anak ko, sasabihin mo, inaapit kita? Ganon? Di ba bago ka tumira rito, may usapan tayo? Opo, napag-usapan po natin yun, pero... Tita, wala naman po sa usapan na sasaktan niyo ko. May pinag-usapan nga tayo, ano? Ang liwanag, di ba? Pero wala sa pinag-usapan natin na hindi kita sasaktan. Sana noon pa lang, bago ka tumira rito, tinanong mo, ang kapal ng mukha mong agawin sa akin yung anak ko? Tapos pa tita-tita ka pa ha, sinabi ko sa'yo, ayokong marinig yan tita-titang yan. Mama ang itawag mo sa akin. Opo, ma'am. O ano? Tinatanga mo. Dalian mo dyan sa pagtitiklop. Maya-maya dadating na yung anak ko. Hindi ka pa nakakalinis. Pasensya na po. Bibilisan ko na. Abay, dapat lang. Talagang dapat mabilis ang kilos. Kung alam mo lang, sa isang buwan mong ititigil dito, kung paano ako may stress araw-araw, pag ako na konsumis talaga sa'yo, popompyanin kita eh. Wisit na to. Oo, Mars. Nasend ko na nga dyan yung video na Zumba bukas. Oo. Oh, sige. See you tomorrow. Bye-bye. Oh, anak. Ba't parang pagod na pagod ka, anak? Ay, naku ma, sobrang traffic. Pagod din ako sa opisina. Eh, ba't inabot ka ba ng ganyan? Nag-OT ako ma eh. Oh, Eden. Alas 12 na nagwawalis ka pa din. Tinapos ko lang to. Yung kalat. Oh, ma, kamusta naman? Kamusta kayo ni Eden dito sa bahay? Ayos naman, anak. Eh, eto naman palang girlfriend mo, talagang marunong maglinis. Naglinis yan maghapon. Sabi sa'yo, wala kang masabing problema dyan kay Eden eh. Di ba, mahal? Kumain ka na ba? Tapos na. Alam ko gutom ka na. Paghahain kita. Sige. Salamat. Alam mo ba, anak, bukas may lakad ako. Birthday kasi nung kumari ko. Si Christina. Nako, mga senior kami doon. Magkikita-kita kami. Ang saya-saya siguro, anak. Tapos magsusumba pa kami. Oh. Tapos alam mo ba, anak, yung mga apo niya nandoon din. Kaya kumpleto rin ang pamilya nila doon. Ako nga lang walang dalang anak doon tsaka apo. Ano ba yun? Inaantok ka na? Sobrang pagod mo ngayon sa trabaho. Alam mo ba, ang isa pang nakakatuwa, parang magbe-bake sila ng masarap na cake, sila na lang ang nag-bake, hindi na sila bumili. Kaya nakakatuwa yung pupuntahan ko bukas, anak. Makakainan mo na ako. Sobrang pagod ko talaga.
Buti naman anak, kung day off ka ngayon. Oo, Mi. Sobrang masaya ako ngayon kasi wala akong pasok. Tsaka isa din sa plano ko talagang igala itong si Eden dito sa Maynila. Talaga ba? Magagala kayo? Opo. Gusto niyo po bang sumama? Ewan ko ba? Hindi ko Luto na maintindihan. po yung ulam. Kain na po tayo. O, sige, kain na muna. Mukhang masarap yan, mahal ah. Ano ba yan? Ang alat na naman! Ikaw kahit kailan ka, ang tanga mo. Ma! Ba't mo naman sinasaktan si Eden? Lagi na lang nililito ko yung niluluto niya. Lagi maalat. Ayos ka lang ba? Oo. Ma, alam mo, nagtataka na talaga ako ah. Nung nakaraang gabi, galing akong opisina, naglilinis pa to si Eden. Ano ba talagang ginagawa niya dito kapag wala ako? Eh di tanungin mo siya. Umiiyak lang yan doon sa kwarto, nag-i-emote. Kaya nauubos ang oras niyan, inaabot ng gabi. Nagpapagabi maglinis para pagdating mo, naglilinis nga. Friends, hindi yung totoo. Hindi naman ako iiyak kung hindi niya ako inaalipusta dito sa bahay kapag wala ka. Alam ko naman yun, mahal. Nararamdaman ko yun. Kilala ko yung ugali ng nanay ko. Tsaka ma, in-expect ko na mangyayari to eh. Kasi alam ko naman hindi mo talaga tanggap si Eden. Pero yung makita ng mata ko na sinasaktan mo siya sa harapan ko, masakit sa akin yun. Dahil mahal ko yung sinasaktan nyo. At natututo ka na sumagot ngayon. Nang dahil sa babaeng yan. Sinasagot-sagot mo na ako. Hoy, Renz, kahit kailan hindi mo ginawa yan. Ngayon na dumating yung babaeng yan sa buhay mo, natuto ka nang malagot sa akin. Mas sumusobra na kasi kayo. Ayun, sumusobra. Hindi kaya yung babaeng yan na sumusobra? Hindi kaya kayo ang sumusobra? Narito kayo sa poder ko. Kung hindi nyo kayang sumunod sa patakaran ko, pwede kayong umalis. Ma'am, huwag naman po sana. Alam niyo naman po, di ba? Wala akong matutuluyan, pati itong anak niyo. Hindi. Kung yun yung gusto mo, ma, sige. Aalis kami. Pero Renz, wala tayong mapupuntahan. Akong bahala. Kita mo? Kita mo, influential ibinigay mo sa anak ko. Lahat ngayon alam niya nang gawin. Lahat ngayon ang tapang niya nang gawin. Kagagawan mo. Sige, lumayas na kayo! Ma, hindi ako nagre-rebelde. At hindi ko rin kayo binabastos. Hindi rin ako lumalaban sa inyo. Sinasabi ko lang yung totoong ginagawa nyo. Tsaka, sana, naisip niyo rin na hindi tama yung ginagawa nyo. Sana, balang araw, pag wala na kami dito, mag-impake ka na, alis tayo. Renz? Renz? Tik na bata to, pinapatay eh. Ren, sagutin mo yung phone. Pinapatay niya eh. Buisit na bata to, nasa na kaya to? Buisit. Mahal, pagpasensya mo na muna itong bahay na inuupahan natin, ha? Ito pa lang kasi yung kaya ng budget natin, eh. Ano ka ba? Hindi importante kung anong itsura ng tinitirhan natin. Ang mas importante ngayon, magkasama tayong dalawa. Ikaw talaga. Tsaka, mahal,
pansamantala lang naman ito eh. Kasi kapag na-promote na ako, lilipat tayo sa mas magandang bahay. Tsaka di ba tutulungan mo rin naman ako kasi magkakaroon ka na ng bago mong work. Oo nga eh. Salamat sa suporta mo. Anak, maigi nakita kita kung nasaan ka. Ang tagal ko kayong hinanap. Anak, kung saan ka nakatira, ano ba itong tirahan na tinitirahan mo ngayon? Tinan mo nga. Umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Ma, ito pa lang kasi yung afford na pera ko pang hulog dito sa inuupahan namin. Tapos, wala pa kayong kuryente. Tinan mo pati may butas. Ano ba yan? Ma, ganitong klaseng bahay pa lang kasi yung kinaya ng budget ko eh. Pero, nagpaplano rin naman kaming umalis kapag na-promote na ako at lilipat kami sa mas magandang bahay. Dapat umalis ka dito, anak. Pinalaki kita na hindi ka nga dadapuan ng lamok. Eh dito parang ang lamok-lamok. Parang ang baho-baho. Hindi ka sanay sa ganitong buhay. Kung di ka ba naman sumama-sama dito sa babae ito, hindi mo dadanasin mga bagay na to eh. Yan ka na naman, ma. Akala ko pa naman pumunta ka dito para makipag-ayos. Hindi ka pa rin nagbabago. Oo, hindi ako sanay sa ganitong klaseng buhay. Pero, kakayanin ko. Basta kasama ko si Eden. Ren, sobrang sakripisyo mo na. Niwala sa hinagap ko nakakayanin mo tong ganitong sitwasyon. O kung gusto niyo at hindi rin lang kayo mapigilan, umuwi na kayo sa bahay. Hindi kami uuwi doon. Kasi alam ko naman yung susunod na mangyayari. Mag-aaway lang kayo doon. Sasaktan mo lang to. Ma'am, pasensya na po kayo kung sa akin sumama yung anak niyo. Huwag po kayo mag-alala. Pinapangako po. Hindi ko iiwan yung anak niyo. Eh sa tinatamasan niya bang sakripisyong yan? Magagawa mo pang iwanan? Abay, napakakapal naman talaga na ng mukha mo. Ma, Sobra na inaabot ng anak ko sa'yo. ma, tumigil ka na. Kung wala kang magandang sasabihin, alam mo mabuti pa. Umalis na po kayo. Kaya namin ni Eden to. Hindi ka ba talaga sasama pa uwi? Hindi. Umalis na po kayo. Wala na ako magagawa sa'yo, Renz. At ikaw na babae ka, tandaan mo ha, bago ko umalis, bibilinan kita. Asukasuhin mo yung anak ko ha. Alam mo ang kinatatayuan yan sa pamamahay ko. Sumama yan sa'yo at nagsakripisyo ng ganito ng dahil sa'yo. Pag may nangyari dyan, ibibigay ko lahat ng sisi sa'yo. Naintindihan mo?